The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. I'm David Riaferio and you're watching Insights and Perspectives on TNC. Welcome to episode 2 of Insights and Perspectives. We dedicate this season to World Vision Development Foundation Incorporated kasi po nakipag-partner ang The New Channel or TNC to promote GirlScan and all their campaigns. Ito po, kasama natin as co-host si Lay Kimayong, our communications manager. Hi, Lay. Hi, David. Mabuhay. It's an honor to be with you here today and to talk with and share people's stories from the ground. Thank you. Thanks, Lay, ha? Alam niyo po, si Lay is one of our very good staff dyan sa World Vision. Pakalat-kalat ito sa buong Pilipinas kasi po ang World Vision, nakakalat din naman talaga sa buong Pilipinas. Lay, kwento mo nga, ano bang ginagawa mo as comms manager para lang may idea yung mga nanonood na nakikinig sa atin? So bilang isang comms manager, kailangan nating i-share ano yung mga nangyayari sa ating mga communities, yung mga pagbabago na nangyayari sa buhay ng ating mga bata, yung kanilang pamilya, yung kanilang communities. At masasabi na natin na talagang may nangyayaring pagbabago. And yun ay sa pamamagitan ng mga programa na ginagawa natin sa communities. Aside from that din po, we also do emergency response and relief. Kasi nung kababalik ko lang kasi parang 1 year pala ako ulit sa World Vision. Pero previously, I've worked like mga 7 to 8 years with World Vision doing emergency communication sa Philippine office tsaka sa Asia Pacific office. So yun. And we are here to help children become better and thrive in their communities. Thank you. Alam mo, Lay, starting tong episode natin because I think we're talking to one of the longest serving staff ng World Vision sa Philippines. Pakilala mo nga yung ating guest. Yes, isa pong honor ang ipakilala sa inyo. Ang isa sa ating, actually siya, yung katatapos lang po natin, yung ating service awards, pagkilala sa ating mga staff, have been working with World Vision for a long time. And ang ating makakasama ngayon, who will share her rich experience in the communities, ay nagstay sa World Vision for 35 years. 35? Amazing! So tinatawagan ko po si Ate Liza Branal all the way from Mindanao. Po, good afternoon. Good afternoon. I'm Liza po. And I'm happy to be here. Salamat sa pag-invite. Lay, gusto kong tanongin si Ate Liza. Totoong 35 years. That was 1985. Tama ba? 1988. But to be exact, it's actually 36 na. 36 years already. Yeah. And then ever since, ano ba yun, Lay, based on your research, Nax, about Ate Liza, talagang nag-start siya sa Mindanao. Ganun ba? Sige nga, Ate Liza. Oo, Mindanao lang talaga. Hindi ako nakatry. Although may mga attempts before na yung mga offer to work also in Luzon na assignment. Pero at that time, hindi pa ako prepared talaga. So parang yung buhay ko umiikot lang talaga dito sa Mindanao. So tubong Mindanao po ako. Kaya very comfortable din yung mga area of assignments ko. Saan po sa Mindanao, ate? Which province? Mindanao, halos naikot ko na yata ang buong Mindanao except doon sa Basulta area talaga. Pero Northern Mindanao, Northeastern Mindanao, Surigao, Maguindanao, dito sa Cagayan na almost all of the regions na except ng Mindanao, except doon sa Luzon at Visayas. Lay?
Yes, so dahil sinasabi nga ni ate na nakaikot siya sa Mindanao except sa Basulta, which is Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi kasi meron tayong programs doon ngayon. Pwede mo bang ikwento sa amin, ate? Can you tell us about your career journey po sa World Vision? Okay, sige. Medyo mahaba-haba ito kasi Take your time. 35 years. Pero sa totoo lang talaga, I never thought that I will be working in an NGO like World Vision. So lalo na sa child focus NGO talaga kasi wala talaga akong masyadong exposure sa mga bata. So yung interest ko lang talaga is more on business, on marketing, on economics kasi yun yung ano ko talaga, yun yung kumbaga pa pinag-aralan ko. Kaya lang yung halos yung mga applications ko pagkatapos ko talaga na-graduate is lahat sa bangko. And maano na talaga ako, yung almost na talaga ako matanggap sa bangko. So one time, may inorganize ang World Vision na yung interview location niya is Surigao City, which doon din ako nakatira. So yung mga friends ko, pumunta ng Surigao City, nag-sleep over sa bahay para ma-interview ng World Vision. Sabi nila, sama ka na rin kasi wala ka pa namang trabaho, nag-a-apply ka pa naman. So doon nagsimula, no, na sama-sama lang. Pero from sa 5 na nag-apply na kasama ko. So ako yung nakuha sa World Vision. Wow! Doon sa interview pa lang yun kasi ano lang yun, maraming mga stages no ng pag-apply mo sa World Vision. So after that, meron pa kaming tinatawag na pre-selection training. Kumbaga, yun na yung parang exposure mo sa community to test kung kaya mo ba talagang mag-work sa community na. Yes. So, ate Enlay, ganun pala talaga siya? Bale, after interview, exposure muna. Kasi ako interview muna tapos na-hire na ako, tsaka ako na-expose. Oo. So, yun before hiring. Before hiring. Tapos, iba pa yun kasi malalim yung ano nila kasi yung after sa yung final na interview is walang masyadong mga technical questions. Yun lang mga question na what is God telling you? So parang gano'n. Bigyan lang kami ng time to pray and to discern and then after that, tanungin ka lang kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Yun lang kasimple ang interview. Wow. So yun. So for those watching and listening, ang World Vision po kasi is a Christian organization. So we really anchor our values halimbawa dun sa kung anong Christian values na mayroon ginagawa namin sa iba't ibang mga tao no matter their religion or their faith. Sige po ate. Dagdag ko lang yung kung ano yung PST, yung pre-selection training. Kasi ang purpose nun, kasi sinasabi natin lagi na yung World Vision is hindi sa job, it's a ministry. Yung ginagawa sa pre-selection training is, yung sinasabi na ate, you pray and then may expose ka sa kung sino yung mga tinutulungan natin sa community para makita mo na ito hindi lang karaniwang trabaho, kundi tawag talaga siya for you to also work in the community. Nice. Kung anong sinasabi ng Panginoon. Very good. Sige po, ate. So yun yung first assignment ko talaga is doon sa Siargao. So before pa siya naging popular na tourist destination, I was there na noon 1980s pa. So back then, talagang na-experience ko yung hirap din, no? Yung lack of many things. Walang tubig, walang kuryente, very limited yung transportation, talagang poor living condition. Pero inaral ko talaga lahat yun para makasurvive lahat ng pwedeng aralin ko doon sa community. Kasi yun lang din yung instruction ng World Vision, i-learn mo talaga kung ano yung pwede mong ma-learn sa community. So, doon din, growing yung love ko for the children. So, every time na darating ako sa community, sasalubong yung mga bata sa akin, tapos mag-brought ako ng candies, I tell them stories, I tell them about mga songs, tinuturuan ko sila ng mga songs, play together, so chat with them in their homes, ganun lang simpleng buhay na pinaparanas ng World Vision sa akin. Pero habang nandun ako, lumalalim yung understanding ko sa buhay-buhay. No? So God opened my eyes to the reality of poverty and sparked my love for the children and the poor. So doon nagsimula. Then yung calling ko for me to serve na naman doon sa after ng Siargao, parang pinaranas talaga ako sa hirap ng buhay ng Siargao because God is preparing me for something na medyo challenging. So doon naman ako na-assign sa Muslim area ng Sharif Agwak. So ibang challenge kasi yun yung peak ng ano talaga yung mga gera, yung talaga kung ano yun, yung parang gera talaga na totohanan ng gera at that time. So
ibang challenge. And to be honest, yung una talagang, yung sarili ko talaga yung enemy ko before ako nag-work doon sa Sharif Agwak. Because I have my personal biases towards the Muslim community, no? Dahil sa negative experiences ko in the past with them. But the moment that I stepped into their world, no, sa mga Muslim na communities, God changed my heart. So I started the Muslim ministry in Sharif Agwak, and those years were some of the most exciting na in my career life, no? Full of action, full of surprises. Deep din yung connection ko with God. So I feel closest to God at that time. So yun, ibang exposure with the children in different contexts. Mga Maguindanon children na naman yung nakakahalubilo ko. So doon ko nakita yung sparkle of hope sa mata ng mga bata and the parents every time na mag-visit ako ng community. As the only NGO who braved to work in the community, no, sa Muslim community. Alam nyo, kwento ko lang, I was a breastfeeding mom ako, yung parang talaga ba, desidido ako talaga na mag-breastfeed. So at that time, breastfeeding ako and determined talaga ako na mag-breastfeed. Bit-bit ko yung baby ko while having a meeting sa mga tatay, mga Maguindanon Muslims na mga tatay, sa mga farmers, bit ko yung baby ko. And di ko na minsan makalimutan ko na, hala, bakit di pa bumalik yung anak ko? Yun pala, pina-breastfeed na ng mga nanay doon sa community. Nice. So, alam niyo, lumaki yung anak ko na may love din siya doon sa mga Muslim children. Siguro because of. So yun, we started forming yung mga children's association, bringing some of yung mga children to sa mga island-wide na events in Mindanao. And it's really great to see how God used us as an instrument of peace in those times of chaos. Yeah. Ate Enlay, ang tanong ko lang, kasi sabi mo, ang background mo banking. And then, nung dinala ka sa Siargao, and also in Sharif Agwak, ang sabi ng World Vision, aralin mo lahat ng kaya mong aralin. Kung ako yun, baka umalis na ako. Sanay ako may nag-guide sa akin eh. Pero ikaw, anong mga qualities or character palagay mo yung meron ka? Nadala-dala mo na agad, when you entered World Vision? Hindi madali, David. Parang talaga yun, yung grabe ang adjustment kasi kahit na hindi naman ako mayaman pero lumaki ako sa city. So hindi ako sanay sa mga yung talagang sa community life na rural. So hindi ako wala akong exposure doon. Pero siguro dahil yun nga, balikan ko talaga kung cold ka talaga, makayanan mo talaga yung lahat ng mga pagsubok doon sa sa field. So hindi naman masyadong kasi na-enjoy ko yung David yung work doon sa field. So parang bawat yung learning ko parang nag-build up na may excitement talaga kasi lahat parang bago sa akin. So yun yung yun siguro yung nag-keep sa akin na mag-continue kasi bago lahat, parang bagong experience lahat. So yun. May tanong ako. Go, Le. Kay Ate Risa. Sa atin nung nagpunta ka na sa Sharif Agwak, may mga top 1 or 2 experiences ka ba na hanggang ngayon hindi mo makakalimutan na nakita mo yung pagbabago sa buhay ng bata or sa communities or naalala mo pa sila? Thanks, Ted. Yes. Nasa Sharif Agwak lang or sa buong ko? Kahit saan. Sige. Yeah. So, actually, yung hindi ko makalimutan, una, yung ministry doon sa Sharif Agwak, it's a pioneering work kasi. Pioneering work siya ng Muslim ministry. Doon tayo nagsimula na meron na tayong work sa Muslim ministry. No? So, ang hindi ko talaga makalimutan is how God uses us na para ma-change yung buhay ng mga tao. So, alam ko na we are in the Ministry of Transformation. Nung pumasok tayo ng Sharif Agwak, 60% or 70% ng mga land nila were already mortgaged, parang nasanla yung land nila. So even if they have lands, parang hindi pa rin sila, konti pa rin yung kita nila dahil tenant lang sila in their own lands. Okay. So yung pumasok tayo, meron tayong tinatawag na seed project. Parang beginning project lang ba to test kung paano nila tanggapin yung development work natin. Pero yung natin, yung unang project natin doon na tinatawag ng seed project is more on Carabao dispersal. Yung parang mag-ano tayo ng mga Carabaos doon sa kanila. So yung income nila from the Carabao was used to buy back their land. Ganon. Wow. So kahit na yung hindi, kahit na
maliit lang yun na bagay, pero talagang ang impact noon sa community is malaki, Galing. Yung habang nagtitil sila ng land together, tayo Christian organization, hindi naman natin yun tinatago. Together, nagpe-pray kami for a very good harvest. And after that, mag-celebrate kami with, di ba, tawag nila doon kanduli, parang Muslim way of celebration and thanking God for the good harvest. So parang sinabayan ko yung excitement nila, yung dream nila to buy back their own land. So nung umalis tayo, nakuha talaga nila yung lupa na nasanla nila because of the income that yun, isa yun na naka-inspire din sa akin na talagang Ate and Lay, pwede naman palang ganun ang approach no sa development projects. Bakit kinailangan pang magkaroon ng world vision sa area na yun? Paano kung walang world vision? I mean, or sino mang organisasyon na kaya palang gawin yun? Sa isang kalabaw, kaya mo nang bawiin yung na isang lamong lupa, na samantala naririnig mo yung mga kwento ng ibang tao, nawala na lang yung mga lupa nila dahil hindi nila kayang bayaran. Anong meron dun sa project na yon? Anong ingredients? Bakit bukas yung loob ng mga tao para tanggapin yung ganong klaseng programa? Yung yung kalabaw natin, nakakatuwa. Kasi at that time, si Mayor Andal Ampatuan yung yung mayor. So sabi ni Mayor na pwedeng ipadaan na lang sa akin. Pero sabi ng mga tao, pwedeng diretso na lang sa amin, ma'am. Kasi pag kami ang bibili, maliit lang yung amount ng kalabaw. So ganun. So dahil doon, sila talaga yung naghanap ng mga kalabaw na very low lang yung price ng kalabaw. So, madaling ma-buyback yung land talaga kasi hindi naman exorbitant masyado din yung yung price. So, hindi naman nahirapan sila na mag-buyback ng land nila kasi parang may excitement sa kanila na may hope sila na tinitingnan na someday kahit na kayod sa work sa farm, maririgay natin itong lupa natin. At saka Ate and Lay, pinagkatiwalaan ng local government yung proyekto. No? Ikaw, Lay, anong insights mo doon? Saan nangyari na yon? Kasi usually, ang ginagawa kasi ng World Vision is, bago nagbibigay ng isang livelihood project, kasi di ba, ang hindi lang bata yung tutok natin, ang gusto rin ay ma-empower yung kanilang mga pamilya to be able to provide for the family. So, tinitignan din, ano yung mga possible or okay na mga livelihood interventions para sa pamilya ng mga communities na hindi ka lang basta-basta magbibigay kung ano yung naisip mo, kundi dapat may ownership din yung mga families kung ano yung gusto nila. So, yung isang tinitingnan. Tapos, ang ginagawa din kasi ng World Vision is, we also partner with yung sa local governments, kung saan tayo, sa ibang mga organizations, kung merong ibang mga organizations doon. So, ganun. So, we build relationships kasi nga, we work together. Yes. Very good. Very nice. Ate, sige nga, bukod dyan sa kalabaw story mo, meron ka pa bang ibang Oo, meron pa. Pero after ng journey ko doon sa mga Muslims naman, then meron tayong nag-assume din ako ng role ng area program, tawag noon? Area Development Coordinator. This time, anong ginagawa nun? Naman yun, yung parang magmamanage ka ng isang area development program. Parang pag sinabing area isang program, municipality, barangay? Isang municipality, pwede din isang province. So noon, ang concept naman isang province. So, na-assign ako doon sa Sarangani. So, maraming assignments, pero ang tawag doon sa role na yun, Area Development Program. And this time, predominantly mga IPs na naman and Muslims. So, yung experience ko among the IPs, maganda naman. Kasi meron silang very distinct way of living. Yung very simple. Tapos the children are very resilient. High talaga yung survival skills ng mga bata, yung mga IPs. And they taught me the value of simplicity and humility. So, after that, na-expose din ako sa urban din na mga children where I witnessed doon yung vulnerable children as young as 6 years old na trapped in the terrible industry of prostitution. Wow. Tapos working as bugaw or pimp for her older sister. So that was the most painful talaga na experience ko I had in my entire work sa World Vision. So here we work in partnership with other stakeholders, yung my shelter homes where children in prostitution were sent to school. They were taught simple, strong values sa kanila. They taught how to pray. Yun. Yung before the program manager, marami din akong role na dinaanan, like yung nag-sponsorship officer ako,
meron ding mga nag-economic staff pa ako, pero yun, yung bawat change ng role ko has helped me build my knowledge. Tapos yung skills ko, above all, yung love ko for the children and the poor. So being a program manager, na nag-manage talaga ng mga tao in my team, I can confidently share and describe na sa mga partners, sa mga potential donors natin, paano tayo nag-minister among the poor and the children. Ate, bago ko itanong yung ano ba ang buhay ng isang development worker katulad mo, gusto ko munang itap si Lay because napag-aralan niya yung IT, di ba? Ano bang insights doon? Isa din akong IT. Yun pala. Yan pala. Legit. Game. Ano bang sabi kasi ni Ate Eliza kanina, magaling mag-adapt ang mga brothers and sisters natin na IT, even yung kanilang mga children. Ganun din ba ang experience mo as an IT or in your observance? When you say adapt? Adapt sa pamumuhay, halimbawa. Yes. So basically kasi for us, we have our own distinct culture, no? Where we help each other. So kung may mga, halimbawa, may pinagdadaanan yung isang pamilya, so hindi lang yung pamilya ko halimbawa na yung nahihirapan, no? Kundi yung the community will work together. At isa sa kanilang, yun yung, sa amin, yung tawag doon is padchang. It's like bayanihan actually, but in my language, we call it padchang. So we help each other. So minsan yung isang mahirap na pangyayari, hindi mo siya nararamdaman. Like, kasi mag-1 year yung death anniversary ng lolo ko. And we had the week for 14 days. And every day you have to, butcher carabao. Hindi naman every day yung carabao, like that's twice. And then pigs every day because you have to feed people breakfast, lunch, dinner. At may snacks and diba? And then you do that for 14 days. And you cater to a lot of people. But you see what happened was, because of that culture that we had, pigs just came in. Like, binigay ng mga tao. So at the end of it all, parang hindi mo talaga naramdaman yung 14 days na you have to provide for the people who came, no? So yun, isa yun na at yung isa din is their care for the environment. Yun talaga yung our care for the environment kasi kasama pala ako doon. Yun yung isa. Saan nga kayo, Lay? Saan kayo? Sa Ifugao. Ifugao, okay. So yeah, you were saying care for the environment. That's also one. Yes, that's also one of the distinct culture of the indigenous peoples. Like 80% of the world's biodiversity is being cared for indigenous peoples all across. Galing. Pero tama yung sinasabi ni Ate Lisa na actually 1/3 of the world's poorest are really from indigenous peoples community. To think na sila ang nag-umpisa, no? Sila ang nandoon sa lugar na yun eh. Anyway, Ate Liza, paano ang paggising mo sa umaga, one of your busiest days and your anong trabaho mo? Paano ang time mo sa family? Halimbawa, kasi I imagine parati kang nasa labas siguro. Sabi mo kasama mo yung baby mo one time, ano? Depende sa role kasi kung ngayon iba na kasi supervisory role. Okay. Yung na-enjoy ko talaga na role is yung nasa community. Yun yung pinaka-ano ko, yung parang inspiration ko palagi. No? So kahit na nasa na ako, yung sa manager, supervisory position, yun pa rin yung sinishare ko din sa mga kasamahan ko. Pero yun yung na-enjoy ko, yun talagang ako mismo ang nandun sa field. So depende doon sa role mo, no? Depende doon sa role sa community development ka. Siyempre, pagising mo sa umaga, yun na yun yung kasama mo na yung mga children, actually, yun ang parang, alam mo yung nagustuhan ko talaga sa World Vision. I-share ko lang yung yung Go, please. Uniqueness ng World Vision, no? In terms of working for child well-being. Kasi parang sinimula ng World Vision yung yung shaping my views and my perception on children. So yung hindi lang integration of the Word of God and teaching godly values sa mga bata, at the same time, yung building the foundation of staff to develop love for children, the way God sees it. So allowing staff to grow in compassion, no? Yung compassion towards the children, no? So the children, because this is what Jesus showed as an example, no? So yun yung secret na siguro nagtagal din ako sa World Vision kasi yun yung ginawa ng World Vision din sa akin, no? So siya, yung parang shaping me. And also, magkaroon ng joy in service. So, as you work doon sa child well-being, mas lalong lumalaki
malalim yung paningin mo over time. So, tayo, World Vision does not work in isolation. Hindi naman tayo nag-iisa, no? We need partners. So, aside from yung soft skills, kailangan mo na dapat may compassion ka, you also need to equip yourself, no, with technical skills in order na makakonect ka with like-minded organizations who work for the best interests of children. So, balance yun. So, everything that we do, yun ang maganda sa World Vision because we are connected to our values and our mission and our vision. So our community development work of engaging sa mga adults and our partners, we always ensure that it will redound to the interest of the children. So palaging bata. So sa akin, masaya ako na nandito ako sa org kasi yung parang palaging may reason na babangon ka, no? Parang yun. So may tanong ako. Dahil sinasabi lagi na Ate Lisa yung tungkol sa child well-being, pwede bang magbigay tayo ng parang mga 3 programs where we do ensure na nangyayari yung child well-being sa communities aside dun sa kwento ng baka? Okay, so yun, yung mga program, actually marami tayong mga project models sa World Vision. Ang unang may talaga yun, yung malaking impact sa ngayon lang nakikita ko is yung experience na aral yung mga bata. So yun naman talaga yung palagi nating ina-advertise, no? Pero malaking impact yun sa mga bata. No? Because bakit? Kung ma-educate yung mga bata, mas mapapalayo sila doon sa any form of abuse kasi may kakayahan na sila, no? May kakayahan na ang mga kabataan na hindi na sila pwedeng abusuhin kasi nakapagtapos sila sa pag-aaral. Tapos talagang yung parang malaking pwedeng ipamana nila, no? Hindi lang sa hanggang dito kundi sa next generation, yung love for education. Pangalawa, yung sa health. Very significant yung mga health programs natin, especially for children who are really yung mga malnourished children na na-rehabilitated. Sometimes pagtingin mo doon sa mga bata na malnourished, parang wala na talagang hope. Parang wala nang pwedeng gawin. Pero together with the community and adult stakeholders, together ng ating mga interventions, talagang ma-address yung kabuuhan ng well-being ng bata. Kung mabigyan sila, they will be mabalik sa normal na health yung mga kabataan, di ba? Parang yung parang malaking accomplishment ng AP kung nakakontribute siya doon sa health ng mga bata. So yun. Tapos yung child protection ng mga mechanism natin, hindi lang tayo yun marami pa tayong mga partners sa child protection. So yun, very strong tayo doon sa child protection because we believe na bawat bata may value talaga. So kailangan natin na protektahan talaga yung mga kabataan. So sa akin, maraming pwedeng gawin sa community kasama ang ating mga partners. So sabihin ko lang yung EP. Yung EP na sinabi ni Ate Liz means area program. Meaning, ito po yung mga communities kung saan po siniserve ng World Vision. Yun, thank you. Ate Liza, before you say your final message and also si Lay, gusto ko lang tanungin, it's been 35 or 36 years na nasa World Vision ka. Ano pang nilook forward mo na gusto mong maganap or gusto mo pang gawin? And then after that, your final message, please. Okay, sige. Ano pang pwedeng gawin? Itong usapin ng yung achieving hope, joy, and justice for all children, talagang it's not an easy task, no? But it is possible. So, pwedeng hindi ko nakikita yung sarili ko na tatagal sa World Vision because di ba 35 years na, so magsi-senior na ako, no? Pero nakikita ako na very challenging ang work ng World Vision, no? Pero nakita ako din na malaki ang pwede kong maitulong in terms of engaging our partners sa remaining years ko siguro in World Vision. Yun na lang siguro, no? Yung siguro nakikita ko na sa remaining years ko sa World Vision, yung sa time na ma-engage pa ako sa World Vision, gagamitin ko yung time to engage with our development partners, yung
na ma-influence sila to prioritize their efforts on child well-being. Such as yung sinasabi ko kanina na giving opportunities to support them to go to school, to keep them in school, and to complete their education. No? Kasi yun nga ang sinasabi ko na very key. So sharing, minsan, ginagamit ko talaga yung time, sharing our reports to our account sa government every time na mag-visit kami sa ating mga partners, because it's one way of sharing what we do in communities and how we contribute to achieving hope, justice, and joy, no, sa mga. So sa ating mga communities naman, we encourage our stakeholders din na dream with us, no, kahit sa sariling community, pwedeng, di ba, minsan sa community parang kahit nandun na sila, pwedeng hindi makialam na wala akong pakialam sa mga bata. Pero tayo sa World Vision, ako especially managing a program, tinutulungan natin yung mga communities natin to understand yung ano yung tinatawag na vulnerabilities of children, no? So we introduce them with tools like MPC mapping para ma-appreciate nila na marami pa palang mga vulnerable children sa ating communities, and paano natin ito gawin. So pina-facilitate natin na ma-engage yung ating mga partners in making dialogue doon sa community, ng plano na galing talaga doon sa community yung plan. So in that way, parang na-influence natin yung ating mga partner na ma-translate yung mga dreams ng community sa mga plans to make it a reality. So, malaking role talaga, no, ng World Vision noon. And alam ko na kasama ako doon sa yung talaga yung effort talaga na mangyari yung ma-realize yung vision ng World Vision. So, yun. Thank you, Lay. Siguro, baka gusto mong pangunahan yung pasasalamat kay Ate Liza as you share your... Uy, mag-last message pa ba ako? Sige, ate, why not? May ka pang gusto sabihin. Go! Nag-ano lang ba? So, yun, yung vision ng World Vision, di ba? Our vision for every child life and all its fullness, our prayer for every heart, like the will to make it so. Hindi lang yun sa World Vision, but it's for everybody, no? For sa atin na mga staff, nasa frontline staff, we continue to work, no, with integrity at ensure natin na every resources na entrusted to us will be put in good use and will really make a difference in the life of a child. So, we have personally witnessed the transformation ng communities because of the generous sponsors, no, and donors who really believe that there is hope, joy, and justice for our children. So for us na mga staff naman doon sa field, we never lose sight of our mission and our vision. And that is to keep yun yung reason to keep us going, no. So siguro as yung last message ko lang na let's continue to build a brighter future for the children, no? Create opportunities for them to reach their own potentials. And for those na nakikinig sa ngayon, I encourage you to be part also of World Vision Ministry, either through prayer or through your generous giving. Yung sponsor, pwedeng mag-sponsor a child now and ma-experience mo talaga yung true joy and fulfillment in life. So, God bless po. Salamat. Lay? Wow! Maraming salamat, Ate Lisa, for sharing your rich experience now in walking with the poor for 35 to 36 years and beyond. Kasi hindi ka patapos sa yung journey, I believe. And so as ang nakita natin base sa kwento na Ate Lisa, there's transformation hindi lang sa buhay ng mga bata, sa family and communities, kundi mismo sa staff. But aside from that, ang nangyayari din na pagbabago hindi lang sa amin lang or sa mga bata, kundi pati rin sa mga taong tumutulong sa amin, because you get a chance to stay and to meet, no, with the people that you want to support. So for only less than 1,000 pesos, you can help support a child for a month. So to know more, pwede po kayong bumisita sa www.worldvision.org.ph. And as a last message, lahat po ng ginagawa namin, it's not about World Vision, but it's all to serve the ministry of God and to show yung love na meron ang Panginoon para sa ating lahat. Salamat! Thank you, Ate Liza. Thank you, Lay. I'm David Rioferio. You've just seen an episode of Insights and Perspectives. Thank you. God bless you.